Isang mapagpalat mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Alam nyo mga tagapanood, kahit pala gaano kadami ang pera mo sa mundong ibabaw, kapag oras na siningil ka na ng iyong katawan, wala rin pong mangyayari dyan. Patunay po dito yung nangyayari po kay Chris Aquino na sa kabila ng dami ng pera niya, hindi po natutulungan yun sa iniinda niyang karamdaman. At ito nga ay parang nagbibigay na siya ng huling habilin dahil pakiramdam niya di umano ito na yung huling birthday na makakasama niya si Bimby Aquino. Ito po yung gagawin natin ng reaction sa araw na ito at galing po to sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng channel niya, bisitahin lang po at pakisuportahan din. At huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe po dito sa ating channel at hit ang notification bell para lagi kayong ma-update pag may mga bago tayong video. Kaya naman simulan na natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel, Queen of All Media Chris Aquino. Tila namamaalam na, dahil nararamdaman na baka ito na ang huling kaarawan ni Bimby na makakasama siya. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Simple lang nga ang naging selebrasyon para sa 18th birthday ng bunsong anak ni Queen of All Media Chris Aquino na si Bimby. Gayunman makikitang masaya pa rin naman ito, dahil nakapagdiwang siya kasama ang kanyang mahal sa buhay lalong-lalo na ang kanyang mommy Chris. Matatandaan na nag-18 si Bimby nitong nagdaang Sabado de Gloria, April 19, kasama ang kanyang nanay na si Chris at nakatatandang kapatid na si Josh sa tinutuluyan nilang bahay ngayon. Ibinahagi ito ng makeup artist at isa sa mga BFF ni Chris na si RB Chanko sa social media ng mga litrato na kuha sa intimate birthday celebration ni Bimby. Kalakip ang kanyang mensahe. Aniya, Bim, you're 18 today, and it's hard to put into words how proud I am of the person you've become. Mensahe pa niya, you've always had a quiet strength and a gentle heart, no matter how much you've grown, you've stayed kind, grounded, and full of love for the people who matter to you. Samantala, may nabanggit din ng celebrity makeup artist tungkol sa umano'y takot ni Chris na baka raw ito na ang last birthday celebration ni Bimby na kasama siya, dahil sa kanyang sitwasyon ngayon. Pagbabahagi pa ni RB, your mom once said this might be the last birthday she gets to spend with you, and that stayed with me. Pero naniniwala ang BFF ni Chris na kapag nasa tabi nito ang dalawang anak niya na si Bimby at Josh ay patuloy na makakahanap ng lakas si Chris upang magpatuloy sa buhay. Dahil ang pagmamahal ng isang anak at pagiging positibo sa isa't isa, ay malaking tulong din ito upang makayanan ni Chris ang kanyang karamdaman, kahit na mahirap na itong magamot. Gayunman, sana ay magkaroon ng himala at gumaling si Chris. Tandaan natin walang imposible kung malakas ang ating pananalig. At sana wag din magsawang alagaan at mahalin ni Bimby ang kanyang mommy Chris dahil sa kanila na lang ito kumukuha ng lakas para mabuhay. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Sa totoo lang po mga tagapanood, no, ang lakas talaga ng isang magulang ay nasa kanilang mga anak. Na kahit na sobrang hinang-hina na po tayong mga magulang at pagod na sa ating mga trabaho at parang gusto na nating sumuko, pero pag nakikita natin yung mga anak natin ay para ba tayong nabibigyan ng panibagong lakas para magpatuloy. Alam ko at ramdam ko kung ano yung nararamdaman ni Chris Aquino, kaya pilit niyang lumalaban sa kanyang karamdaman para naman masamahan niya pa yung mga anak niya. At ako naman naniniwala po talaga mga tagapanood na basta maniwala ka lang sa Diyos at manalig ka lang po sa Kanya, lahat po yan na kung anong mga nararamdaman mo at sakit mo, mawawala po yan. Ngayon kung talagang oras mo na at gusto ng Panginoon na ikay magpahinga na at makasama ka niya sa kanyang pangakong lupain, tanggapin mo ng buong puso. Ganun pa man, manatili kang nakasentro sa Panginoon at wag mong kalilimutan yung kanyang mga aral. Diba? Habang nabubuhay po tayo, gawin po nating mabuti yung ating mga sarili. Kumbaga, gumawa po tayo ng naaayon po sa utos ng Poong May Kapal. Alam ko po marami sa atin nahihirapan po na gawin yan kasi siyempre nga naman ang paggawa mo ng masama
parang napakadaling bagay lang po at parang napakahirap pong magpakabait at maging mabuti dahil maraming nga nagsasabi, sige sobrang bait mo, kukunin ka na ni Lord. Ganun po yung inaano nila mga tagapanood pero ganun pa man, maiksi lang ang buhay, dapat gawin natin itong makabuluhan dito sa mundong ibabaw. So yun lang po mga tagapanood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.